ang makauwi ang tanging hinangad nila upang takasan ng hirap na sinuong sa piitan sa Guam sa loob ng 19 na araw. Mas matagal pa kaysa sa panahong ipinagtrabaho nila roon bilang entertainer. So anong feeling nyo ngayon na andito kayo sa Pilipinas? Malungkot pero masaya. Yeah. Ayun, kasi especially sa passport namin na dumihan na hindi naman kadapat-dapat. May tinatawag. Masaya in a way na malungkot. Parang ganon. Masaya kasi nakabalik na kami sa Pilipinas. Tapos hindi na mag-aalala yung Kasama family na namin. namin yung Malungkot pamilya kasi namin. nag-iisip kami na mahirap na kumuha ng visa. Pero nabayaran naman kayo ng Alindo? Sabi ng Alindo, I don't know. Sana nga ginawa niya, di ba? Pero dapat lang kasi hindi namin ginusto to. Tuloy pa rin ang pag-inog ng mundo para sa kanila. Their unfortunate Guam experience is not the be-all and end-all of their existence, after all. So Clarice, totoo bang hiniwalayan ka ng boyfriend mo dahil sa nangyari? Hindi naman po. Hindi po kami, before po na umalis ako papuntang Guam, hiwalay na po talaga kami. Kasi ayaw niya po talaga. Non-showbiz yung boyfriend. Apa. Against po talaga siya. From the very start, ayaw niya po talaga akong umalis. Na dumating po sa point na kailangan namin maghiwalay para matuloy lang po yun. Kung mo, wala kang boyfriend na nag-object? Nilang, may boyfriend ako from Dubai. Tapos, Dubai? Nasa Dubai niya? parang flattered ako kasi tumawag talaga siya sa Talaga? sa console. Lax naman ang father ng baby mo. Andyan siya. So, siya nga yung sumusuport palagi sa akin. Non-showbiz siya. So, lalo-lalo na nung unang-unang pinayagan kami makatawag, siya yung unang-unang nakaalam na nandun kami, nakakulong. Kung hindi rin dahil sa kanya, hindi rin siguro malalaman na nakakulong kami ngayon. Precisely. Yeah. Siyempre si Jeanette, meron siyang loved one, di ba? 6 na taon na kayo. Di ba, ni-reveal mo sa showbiz? Anong feeling niya na nakakulong ka doon? Siyempre po. Besides being worried, ano? Malungkot at saka nakakaloka po doon. Di ko man lang po siya na-contact, di ko siya natawagan. Actually, hindi nga po siya sumundo ngayon dahil ayaw niyong makita yung sasalubong siya kasi iiyak ako. So ano natutunan niyo dito sa experience na to? I learned a few things. Parang mahirap sa kulungan. Kahit na, kasi nakakasama namin yung mga criminal. Even though they are criminal, meron silang nice heart din. Before, mahirap akong pakainin. Parang masyado akong mapili. Pero pag ito pala, pag dumating na sa situation na ito na kailangan mo kainin kasi ito lang yung nakahain sa'yo. Tinapay tsaka juice. You don't have any choice. Next time, kung mag-show ako sa ibang bansa, sisiguraduhin ko yung kukuha na producer, kaya niyang gampanan ang lahat. At sisiguraduhin ko na wala siyang kaso. So next time, isisiguraduhin ko at kukulitin ko ang manager ko, safe ba yan? Yun lang. Okay. Parang wake-up call na rin sa inyo. Mabuti na ganun lang nangyari. Nakaiwas, nakalibre kayo dun sa kaso, nakabalik kayo ng Safe. Magaganda pa kayo, di ba? So, pagbutihin nyo from now on at iwasan yung mga ganong mga pangyari, lalo na sa ibang bansa.